Number one, si Yahweh po ay nagsisinungaling. At binebless niya po yung mga sinungaling. Hindi ko nababasahin. Ito yung context. Sabi ni Yahweh, kay Adan at kay Eva, huwag niyong kakainin, mamamatay kayo. Nung kinain nila, totoo bang namatay sila o hindi? Sinungaling o hindi? Gets? Mga kapatid ko sa pananampalataya, magsipag-ingat kayo sa mga pinapanood nyo sa social media. Siguraduhin mong kilala mo talaga ang tinanggap mo dahil kung hindi mo talaga makikita ang liwanag ng salita ng Diyos. At huwag tayong manatili sa pagiging bata sa pananampalataya dahil baka tayo ay tangay ng doktrina na may daya ng tao. That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and the cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Huwag tayong magpapadaya mga kapatid dahil dumadami na ang mga kulto at mga bulaang mga ngaral. Dahil baka tayo ay matangay ng mga ganyang doktrina ng mga may dayang tao. Etong bulaang mga ngaral na to, pinaparatangan niya ang Diyos na sinungaling dahil hindi daw natupad yung sinabing mamamatay ka pag kinain mo ang prutas na ito. Kung iisipin mo nga naman, bakit buhay pa rin sila pagkatapos nilang kainin yon samantalang sinabihan sila pag kinain nila yon ay sila ay mamamatay? Alam nyo kung ano yung pinaka-importanting namatay nung araw na yon? Ayan ay ang espiritu o spiritually dead. Spiritually dead means pagkahiwalay sa Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, death means separation. Merong dalawang uri ng kamatayan, physical and spiritual. Ang physical death ay mangyayari talaga yan sa lahat ng tao. Ang kaluluwa ay hihiwalay sa katawan. Dahil yan ay magpapatuloy at dalawa lang ang pupuntahan yan. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So malinaw dyan, lahat tayo ay hahantong sa ating kamatayan. Pero merong nakalagay dyan na after. Ibig sabihin, yan ay magpapatuloy pa, hindi pa natatapos sa physical death. Yan ang kahulugan ng first death, pagkahiwalay ng kaluluwa sa katawan. Ito naman yung spiritually death. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Malinaw dito na merong ikalawang kamatayan at yan ang pinaka nakakatakot na kamatayan. Dahil yan ay habang buhay ka ng hiwalay sa Diyos, ikaw na nasa impyerno, wala ka ng koneksyon sa Diyos. At yan ay wala ng katapusan dahil yan ay eternal death. Kaya ulitin ko, death means separation o paghiwalay. Kaya ang mga makakaranas ng second death, ayan yung mga namatay sila sa first death nang hindi na ibalik ang koneksyon sa Diyos. At pag nangyaring patay pa rin ang iyong spirit at humantong ka na sa iyong first death, ay magtutuloy-tuloy na yan sa second death. Now, balik tayo sa Genesis. Sinabi doon na pag kinain nila yung prutas ay sila ay mamamatay. Yes, namatay sila spiritually. At yan ay nararanasan ng sangkatauhan ngayon. Nang simula nang tayo ay panganak, ay patay tayo spiritual. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Malinaw dyan, buhat pa nung una, nang sila ay nagkasala, ay naipasa ang kamatayan sa sangkatauhan. Kaya tayong lahat ng mga tao ay makasalanan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat tayo ay isang araw mamamatay pisikal. At dahil din sa kasalanan ay tayong lahat ay patay espiritual. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Yan yung katunayan na ang taong wala pa sa Panginoong Jesucristo, bagamat buhay sa pisikal, sila ay patay espiritual. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Napakalinaw dyan na ang mga taong yan ay physically buhay, pero sila ay patay spiritually dahil sa kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos sa kanilang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, sila ay nabuhay spiritually. O nagkaroon na ulit ng koneksyon sa kanilang Diyos. Ngayon, dahil sila Adan at Eva ay patay spiritual, nabuksan sa kanilang good and evil. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakikilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Dahil sila ay patay spiritual at naputol ang koneksyon sa Diyos, napasok ngayon ang kaisipan na hindi maganda sa kanila at nalaman na nila na sila ay hubad. Makikita natin sa verse na yan dahil sa sarili nilang kaisipan ay gusto nilang pagtakpan ng kanilang kasalanan kahit na hindi sila binubuyo ng serpent. Kaya gumawa sila mula sa dahon ng puno ng igos ng kanilang pangtakip sa kanilang katawan na hindi naman yun yung kalooban ng Diyos sa kanila. Ganyan ng taong patay spiritual, wala naman nang nag-utos sa kanila na gumawa sila ng dahon na pangtakip sa kanilang katawan. Kundi sa sarili nilang kaisipan yon at hindi na nila nakita ang kalooban ng Diyos.
Purong pang sarili na lang. Parang sa mga tao pagdating sa kaligtasan. Gumagawa ng sariling kaparaanan ng kaligtasan. Yung iba aanib sa simbahan na nagsasabi na sila lang ang maliligtas. Yung iba naman dahil sa water baptism. Yung iba gawa kang mabuti. Tumulong ka sa kapwa. Yung iba magsimba ka linggo-linggo. Alam nyo mga kapatid, wala namang problemang gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo dahil yan talaga ang gusto ng Panginoon. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi yan ang daan patungo sa kaligtasan. Kaya huwag tayong mag-isip ng ating sarili lamang kung paano naliligtas ang tao dahil meron ng kaparaanan ng Diyos na inilatag sa atin kung paano tayo maliligtas. Ngayon ang tanong, ligtas ba si Adan at Eva? At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamtan. Malinaw dyan na ang Diyos mismo ang gumawa ng kanilang kasuotan. Dahil yun ang nararapat at tama para sa kanila, hindi yung dahon na ginawa nila sa puno ng igos. Makikita natin dyan na nasa kalooban pa rin ng Diyos ang kaligtasan at hindi sa ating sariling mga gawa. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Napakalinaw dyan na hindi talaga sa ating mabubuting gawa nanggaling ang kaligtasan at kahit kailan hindi tayong kayang iligtas ng ating sariling gawa. Kundi yung finished work ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang makakapagligtas sa atin. Now, dahil tayong lahat ay patay spiritually, paano ngayon tayo magkakaroon ng reconciliation sa Diyos o magkakaroon ulit tayo ng connection sa Diyos? Diyan ngayon, papasok na kailangan ipanganak tayong muli. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kailangan tayong ipanganak muli dahil tayo ay spiritually dead. At pag yan ay nagpatuloy, dediretso yan sa second death. Pag tayo ay inabutan ng ating takdang araw. Kaya habang tayo ay buhay pa, kailangan natin ipanganak sa spirito. Uulitin ko na ang pagiging born again ay hindi yan religion. Yan ay experience o pangyayari sa atin sa moment na pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Doon pa lang papasok ang regeneration. Ang ibig sabihin ng religion sa Greek word ay treskia na nangangahulugan na generic worship. At hindi yan yung hinahanap ng Diyos sa atin na worship dahil ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ang true worship, which is, yun yung ibig sabihin niya ay sa Greek word proskuneo o true worship. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Malinaw dito na kailangan ipanganak ka sa tubig at ipanganak ka sa Spirito. Yan ay capital S, which is yan yung Holy Spirit. Ngayon, lilinawin ko, hindi water baptism ang tinutukoy dyan sa born of water dahil nilinaw naman yan sa verse number 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Yan yung pakahulugan ng born of water. Born of flesh or physical birth natin. Huwag kayong maniniwala basta sa mga out of context na sinasabi yan ay water baptism. At makikita nyo dyan, binanggit yung dalawang spirit. Yung isa ay capital S, born of spirit. At yung isa is spirit. Yun yung ating spirit. Pag tayo ngayon ay ipinanganak na sa spirito, magkakaroon na tayo ng koneksyon ulit sa Diyos. At hindi na tayo patay spiritual or hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Dahil nanumbalik na ang ating koneksyon sa Diyos. At dyan sa tagpong yan, dyan na rin mananahan ang banal na spirito sa atin. He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Matatanggap lang daw natin ang banal na spirito pag tayo ay naniwala sa Panginoong Jesucristo. At ang dapat natin paniwalaan ay ang gospel ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, gusto mo talaga maligtas? Sundan mo to. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ipahayag mo sa iyong bibig ang ating Panginoong Jesucristo at maniwala ka sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay, nilibing, nabuhay para sa kasalanan mo at kasalanan ko ay tayo ay maliligtas. At sisiguraduhin mo na tinanggap mo siya sa iyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa panong kaparaanan, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tumawag ka gamit ang panalangin. Dahil yan lang ang tanging paraan para tayo magkaroon ng communication sa Diyos. Maraming salamat po and God bless you all.